Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Mula ko si Beata Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today our devotion takas about bakit mahirap magmahal. So our concept is all about free will. So ang free will ay ang kakayahang gumawa ng tunay at makabuluhang desisyon. So based sa Bible, may pananagutan ng tao sa kanyang mga kilos. Bagamat ang Diyos ay lubos na makapangyarihan at may kontrol sa lahat ng bagay. Nilikha niyang tao na may kakayahang pumili, lalo na sa pagmamahal, pagsunod o pagtanggi sa Kanya. So ang free will ay hindi salungat sa kapangyarihan ng Diyos, kundi bahagi ng Kanyang disenyo upang tayo magmahalan or magmahal ng pusang loob. So our Bible readings for today is Genesis chapter 2 verse 16 and 17. At iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki, maaari mong kainin ng bunga ng alinmang punong kahoy sa halamanan, maliban sa bunga ng punong kahoy ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag mong kainin ng bunga nito, kapag kinain mo iyon, tiyak na mamamatay ka. So, tungkol saan nga ba itong verse na ito? So, ang verse na ito ay tungkol ito sa unang malinaw na halimbawa ng free will sa Biblia. So, ibinigay ng Diyos kay Adan ang kalayaan upang pumili, sundin ang kanyang utos o labagin ito. So, kasama ang kalayaang ito ng babala na may responsibilidad at kahihinatnan ang kanyang magiging desisyon. Makikita rito na ang pagmamahal sa Diyos ay hindi pinipili. Ito ay isang malayang pagpili. So, ngayon dadako na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is free will is a sacred gift of God. So, ibinigay ng Diyos ang free will bilang tanda ng tiwala at dignidad sa tao. So, hindi tayo mga robot na sumusunod lamang sa utos ng Diyos. Tayo ay may kakayahang pumili ng tama at magmahalan or magmahal. So, ang tunay na pagmamahal ay hindi pinapwersa, ito ay kusang loob. Second is free will is either loving or harmful. So, ang ating kalayaan ay maaaring magamit or gamitin para magmahal o manakit. Dahil dito, may mga pusong nasasaktan at pusong nasusugatan. Ngunit ito rin ang parehong kalayaan na nagpapatingkad sa tunay na pagmamahal. And last teaching is free will is designed for loving relationship. So, nilalang tayo ng Diyos upang magkaroon ng relasyon sa Kanya at sa kapwa. Kaya't may kakayahan tayong pumili na magmahal, sa kabila ng panganib ng pagtanggi o pagkasira. Ang malayang pagpili kasi ang nagpapalalim sa halaga ng isang relasyon. So, ang tunay na pag-ibig ay nagmumula sa kusang loob na pagpili na magpatawad, magtiwala at magpasakit. So, ngayon, dadakon tayo sa ating application. So, yung first application is mimic and apply Christ's love. So, sa halip na pumili ng galit o paghihigante, piliin nating mahalin gaya ng ginawa ni Kristo. Siyang nagmahal kahit walang kapalit, kahit tayo'y makasalanan, gamitin natin ang ating free will para ipakita ang ganitong klaseng pag-ibig. Second is make biblically guided decisions. So, gamitin natin ang ating kalayaan upang piliin ang landas ng katwiran. Huwag hayaang damdamin lang ang masunod. Suriin natin kung ang ating desisyon ay ayon sa salita ng Diyos. Kapag ang desisyon ay nakaugat sa Biblia, ito ay palaging mabunga at makabuluhan. And lastly is mend brokenness by choosing the path of love. So, ang bawat sugat ay may pag-asa sa pagpili ng pag-ibig. Gamitin natin ang free will upang magpatawad or patawarin, unawain at magbigay ng pangalawang pagkakataon. Kahit na mahirap, ang pagpiling magmahal ay laging nakakapagpagaling. So, ngayon ako na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion takas about why is choosing the path of love always worth it. So, para sa akin, na pagpili kasi sa landas ng pag-ibig ay hindi laging madali. Pero, ito'y laging sulit. So, kapag tayo'y nagmahal, kahit walang kapalit, tayo lumalapit sa larawan ng Diyos sapagkat siya ang unang nagmahal sa atin. So, ang pag-ibig ay nagbubuklod at nagpapagaling. Minsan, hindi agad natin nakikita yung bunga ng ating pagpiling magmahal, pero sa mata ng Diyos, ito'y laging may saysay. So, kapag pinili natin ang pag-ibig, pinipili nating sumunod sa puso ng Diyos. So, let's pray po. Panginoon, maraming salamat po sa biyaya ng free will, ang kayahang pumiling na magmahal, sumunod at magpatawad. Lord God, tulungan mo po kaming gamitin ang aming kalayaan hindi para sa aming sarili, kundi para sa iyong layunin. Kapag mahirap magmahal, paalalahanin mo po kami na ikaw ang unang nagmahal sa amin. Gawin mo po kaming kasangkapan ng iyong walang hanggang pag-ibig sa pangalan ni Jesus. Amen.